Dumarami ang mga kilos protesta laban sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula rito hanggang sa ibang bansa, isa ang kanilang panawagan. Ibalik sa Pilipinas si FPRRD. Hindi naman nagpapatalo ang ilang mga kritiko. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Sabay sa anibersaryo ng pagkala sa Rome Statute ngayong araw, nagmarcha sa Menjola ang mga aktivista. Hiling nila, bumalik na ang bansa sa ICC at tuluyan ng makamit ng mga biktima ng extrajudicial killings ang hustisya. Dapat habang tayo nananawagan ng hustisya at pananagutan sa ating bansa, kailangan ang Pilipinas ay bumalik sa ICC. Iba naman ang panawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsagawa ng malawakang protesta ngayong weekend. Anila, pauwiin na sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Sentro ng mga rally ang Liwasang Bonifacio sa Maynila, kung saan libo-libo ang nagtipon kasama ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte, gaya ni Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at PDP Laban Senatorial Bet Philip Salvador. Kahit kayo'y nanggigigilan ng gusto dyan, dahil sa injustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag nyo na manghayaan. Sabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Kinalabit niya ba ang gatilyo? Siya ba ang pumarel? Siya ba ang pumatay? Hindi! Pero ano ginagawa nila? Ginagawa nilang kriminal ang ating ama. Kasabay ng pagtitipon sa Maynila, nagsagawa rin ng pro-Duterte rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Bataan, dinaan nila sa busina at motorcade ang suporta kay Duterte. Binaybay ng mga rider ang kalsada ng Mariveles at dinalupihan hanggang sa Limay, bitbit ang watawat at mga lobo. Actually, nag-start po ito bilang panawagan since lahat kasi ngayon nasasaktan, tama po. Personally, ang laban na to, na-realize ko nung time na nangyari yun kay Pangulong Duterte. Nalungkot ang buong bayan. Libo-libo rin ang nagtungo sa Angeles, Pampanga para makiisa sa pagkondena sa umano'y iligal na pag-aresto kay Duterte at pagdala sa kanya sa ICC. Isang aktres na si Vivian Velez na nagpasalamat sa anilay kabutihang nagawa ni FPRRD. Hindi pa tayo pumapayag sa mga nangyayari, no? I think it was illegally done. Kumbaga, walang ano. So, justice for Duterte. Ang problema ng bayan, hindi ang Duterte. Ang problema ng bayan, yung kahirapan. Nakisama rin ang mga OFW sa ibang bansa tulad sa Italy. May nakaschedule din na pagkilos para magpakita ng solidarity sa pamilya Duterte sa Australia sa March 24. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Israelito Torion na hindi nila inasahan ang masidhing suportang ito sa dating Pangulo. Actually, organic talaga siya. If you will notice, nobody can organize it in 80 locations in the country, including abroad. No, it is a spontaneous action on the part of the citizens as well as Filipinos who are abroad. Nobody told them to do that. Nobody could finance that. Sa Setyembre pa ang susunod na ICC appearance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, mahaba man ang laban, tuloy lang dahil gusto nilang makitang mapauwi ang kanilang Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.